So before we begin our study, yes, we are a believer in the Lord Jesus Christ. We need to make sure we name our sins privately to God, the Father. First John 1:9, if we confess our sins, that means known sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Then, then be in fellowship with God, filled with the Holy Spirit, and ready to learn Bible doctrine from the Word of God. God is a spirit, and those who worship Him must worship Him in the Spirit, that means in the feeling of the Holy Spirit, and in truth, that means in biblical truth. Di may buntag dahil kay Pastor Well, o mag-ato ka sa pag-gahin o gamayng panahon, kana kung gikinahanglan. Amahan na mo nga Diyos, nini nga takna sa kabuntagon, kami mag-adool sa imong balaan nga presensya, magpaubos kami sa imong kabubuton sa among mga kinabuhi, nga diin magasunod lamang sa imong mga plano katuyuan, nga mao ang padayon sa pagtuon sa imong pulong, nga diin mo ay pinaka-importanting buluhaton isip mga Kristohanon, samtang nagkahulat kami sa imong pagbalik. O kani kami, nining 2 ka oras na pagtuon, ay Heavenly Father, nga ikaw maghahatag ka ng mundong lamdag, o bisan man, Father God, salamat sa teaching ministry of God, the Holy Spirit. Tabangin mong alagad, ginatugyan ang tanan, ginapaslumatan ng madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, may buntag pag-usap, no? Kay Igsong GC Balinas, sa mga pastor, Leo Doronila. Mayong buntag ka natong tanan. Okay, the Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. Hebrews 4:12. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. 2 Timothy 3:16-17. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Timothy 2:15. Okay, ano na kita sa ato ang pagtuon karon, ug niya na kita sa appendix A, human na kita sa normal nga pagtuon sa gitawag na to the prodigal son, ug niya na ta sa katapusan ng porsyon. Okay. Sugod na kita diri sa doctrine of rebound. Actually, natunan na to ning doctrine of rebound sa milabay nga mga Sabado. But kini siya, summary na ni siya sa doctrine of rebound. So rebound is the grace provision for the carnal believer to recover spirituality, the feeling of the Holy Spirit, through naming sins privately to God the Father. So mo gini no, nakahibalo naman siguro ang tanan ini, kining doktrina sa rebound. O dili pwedeng isit aside na to kini siya kay mora ni ang bugtong paagi nga mabalik ta sa atong pagpakig-fellowship kauban sa Dios. Mabalik kita sa pagka-espirituhanon o ang balang espiritu magalihok lusab sa atong kinabuhi. So this is the only method of restoring the believer's fellowship with God
and resuming the spiritual life. Okay, hindi sulat din sa Proverbs 1:23, Ephesians 5:14, o 11 na yun sa Ephesians 5:18. So, mo ka na importante nga ang atong pagpakig-fellowship kaya sa Diyos, anaag yun. Now, nahibalo kita nga kung adun na mga usa kasala sa atong kinabuhi, bisan man nasa sala sa atong pangunahuna, mental sense, dili man ta makabuhat sa atong Christian way of life. Bisan nagbuhat ta, pero ang atong pagbuhat walay bili sa tubangan sa Dios. So mo ka nang importante kayo ang paggamit sa rebound para nga limpyo kita sa tubangan sa Dios. Kung naman tayo arrogance, atong isulti, amahan nga Dios. Nakoy arrogance. Kung nagkabalaka man ta, amahan nga Dios, nagkabalaka ko. And by that, ang pulong sa Diyos nagaingon nga kita pasayloon sa itong mga sala for salvation sins and cleanses us from all unrighteousness. Bisan man sa mga nakalimtan na nato nga sala sa pipilang mga oras o sa wala nato dahumang nga sala dahil kadto apan ang pulong sa Diyos nagaingon nga limpyuhan kita sa tanang dili pagkamatarong. Number 2, the basis for rebound is the efficacious death of Christ on the cross, where He was judged for our sins. No? So, kinigapon, efficacious death of Christ. Kining word nga efficacious, importante gini nga matanong din nato sa atong pangunauna. No? The basis for rebound is the efficacious death of Christ on the cross. Mara pong efficacious grace gyapon. Efficacious death of Christ. Nga nung mag-rebound ka, para nga imuhang sala, mapasaylo na usab. Nga nung kinahanglan magmapasaylo. Kaya nga naman, ang pre-salvation sins, napasaylo sa takna nga mituot kang Kristo Jesus. Pero ang post-salvation sins, human nga naluwas na ta, makasala pa magyapon ta, sa dihang mo rebound ta, mo ipikto po ang gitawag na to, buhat ni Jesus Christ sa cross. Where He was judged for our sins. Unang gihisgutan sa 2 Corinthians 5:21, 1 Peter 2:24, ug sama sa 1 John 1:7. Now, number 3, rebound must be understood in the light of relationship with God, or the top circle. So, familiar man siguro ang tanan sa the top and the bottom circle, nga ang top circle naghiskot ni tungod sa permanent relationship. Ang sa bottom circle naghiskot ni tungod sa temporary fellowship. Anong kita tawag sa temporary? Tungod kay sa dihang in fellowship ka with God, you are spiritual. Apan sa dihang mo gawas kita ngadto sa carnality, nang usab kita ni ana na out of fellowship. Basta gitawag sa rebound must be understood in the light of relationship with God or the top circle. So tanaw na to ang top circle, permanente man ta dito, nambay relasyon niya as father and son. Apan ang bottom circle naghulagway may tungod sa temporary nga fellowship. Number 4, the believer sins after salvation, but such sin is categorized as carnality, not loss of salvation. Yes, tinod ka. Ang usa ka magputuo na nakasala, humanas siya naluwas, human sa kaluwasan. Apan kanang salaa, ginakategorize ka na siya as carnality. Gitawag na itong carnality ka na siya. Wala nagpasabot nga mawala ang atong kaluwasan, dili mawala ang atong kaluwasan, sumala pa sa Roma 8:38-39. Obsa man sa 1 Corinto 3:1-3. Obsa man sa 1 John 1:8, 1 John 1:10. So bisan tinuod luwas na ta nya magkasala ta, dili mawala ang atong kaluwasan. Kana dako kay kana siyang gipasabot din sa Roma 8:38-39. So number 5,
The mechanics of the rebound technique: confess the sin, on sa 1 John 1:9, forget it, and then Philippians 3:13-14, and then isolate it, Hebrews 12:15. Now, siguro matingala ka mo nga nung manidiri of forget it, nga dili di kita makalimot kay ang atong brain bisag unsa kadaghan na og na-store din ha nga mga memories, dili gyud gihapon mahinumduman gihapon nimo tong imong mga nadunggan, nakit-an, kung imong na-experience, di nimo makalimtan na siya. Now, ang buti pasabot din forget it, nga sa dihang naggamit na ka sa 1 John 1:9, imong hinumduman nga limpyo na kastubangan sa Dios. O dili na ka dapat mag-mind, bisan din doon makahinumdum ka, dili na ka dapat mag-mind adtong salaang nga imong nabuhat nga di na ka guilty dapat, no? And then sa Philippians 3:13, isolate. The word isolate means likayan na nimo, magpalayo ka na. Hebrews 12:15. Number 6, the alternative to rebound is divine discipline. So, muna bantayan na to. Kaya kung dili ta magagamit sa rebound, ang ihang kapalit niini mo ang divine discipline. Dili na tutugutan nga mapareha ta kang David, dili ta mapareha sa the prodigal son, nga nagmisery sa sila, nakakuha sa sila, naka-experience sa sila og misery sa ilang kinabuhi, and then sa diha nga mibalik sila sa Dios, yes, napay disiplina nga nagpilit sa ilang kinabuhi. Kan David dugay pa, no, niadto pa siya mga anak namatay pang niyang ang anak nila ni Bathsheba o bisan man siyang anak na si Absalom, no. So, daghan pang nagapanghitabo. So, dili na tutugutan nga maabot kita niya na. Number 7, the discouragement to rebound. Legalism and other Christians, no. Kining gitawag na to discouragement to rebound. No? Kining gitawag na to legalism. Kining ang atong kinabuhi bitaw nagatanaw ta sa uban o legalista ra kay ta murag para sa tuwa kita na siguro ang pinakamaayo, pinakabalaan nga tao nya ang atong pagtanaw sa uban nga mga makasasala sila o nga mga wala sila mosunod sa kabubuton sa Dios. So, morning gitawag na itong legalism, no? Nang magsitag pamantay sa uban, no? At dinahinon kita makabantay sa atong sala, no? So, dinahinon ta makaadto sa rebound, no? And then other Christians, kining gitawag na itong atong pagtanaw sa uban ng mga Kristiyano. So, sama sa Luke 15:11-32, nahitabo kini sa elder brother, sa prodigal son, nga nagtanaw siya siyang manghod nga nag-usik-usik sa ilahang kaptangan. Ang elder brother, wala na hinuon na hitabo sa iyang kinabuhi na nagamit niya ang rebound technique or ang 1 John 1:9 o ang gitawag na to restoration sa fellowship. Tungod kay na-focus pa siya sa pagtanaw ngadto sa iyahang manghod. Kung mo sa tuwa, kung magsitag tanaw sa mga Christians nga nagpagkasala, sama ra nga nag-discourage kani kanato sa paggamit sa gitawag rebound. So number 8, the grace provision of rebound includes sa may mga provisions nini nga may kalambigitan. Letter E, the mechanics, Galatians 6:1, adunay mga mechanics kini. B, a mental attitude of grace. So dapat ang atong pangunahuna grasyoso jud, no. Di ka dapat mamantay, di ka dapat maghilabot, di ka dapat mag-self-righteous. Kaya kung self-righteous ta, wala man ta sa grasya ni anak, no? Holy than thou, no?
pasabot nga grasyoso kita. Then grace orientation, importante nga masabtangin natin ng grace orientation. Antod nga dili nato masabtan ng grace orientation, magpabiling kita nga ay arrogance sa atong kinabuhi. Kaya ang grace orientation, wala ginagkatudlo sa arrogance. Arrogance nga diin na dili ta motahod sa ato ang ginikanan. Arrogance nga dili ta motahod sa atong gobyerno, sa mga law enforcers. Arrogance nga dili ta motahod sa ato ang employer kung nanarbaho man ta. Arrogance nga dili ta motahod sa ato ang teacher kung mga estudyante man ta. Arrogance kung dili ta motahod sa atong mga coaches. So grace orientation na siya, no? O gilabi na arrogance nga kita dili musunod sa kabubuton sa Dios. So gitudloan ni kita og grace orientation nga dapat magpaubos kita, mag-submit kita sa person in authority. Kung anak ta, nga sa atong ginikanan, magpaubos ta. Kung estudyante ta, sa atong teacher. Sa atong nasod, paubos ta sa atong gobyerno. Ano? Kung nagtrabaho ta, paubos ta sa atong boss. Ano man na, grace orientation. And then literally reward for assisting others, no? Kining magtabang sa uban sa James 5:19-20. And hitas number 9. Number 9 is biblical synonyms for rebound. O na mga synonyms, no? Confess sa 1 John 1:9, judge self sa 1 Corinthians 11:31, yield sa Romans 6:13. The word yield there nagpasabot nga ningtugyan ka sa Dios. Sa unsang paagi nga ningtugyan ka? That means nag-confess ka, no? Romans 6:13, Romans 12:1, lay aside every way, Hebrews 12:1, be in subjection to the Father, Hebrews 12:9, lift up the hands that hang down, Hebrews 12:12, so make straight paths, Matthew 3:3, itong pagwala ni John the Baptist kini, Hebrews 12:13, that arise from the dead, or literally stand up again out of the deads. Kinahanglan kita sa carnality nga mo bangon ta, Ephesians 5:14. Put off the old man, kini sulob gitawag na to nga ubuo na to ang atong old man. Subot ang atong sala. Sa Ephesians 4:22. Kung ubuo na to, that means nag-rebound ta, no? And then acknowledge thine iniquity. Atong inhon ang atong mga sala. Sumala pa sa Jeremiah 3:13. When we acknowledge our iniquity, that means atong ginaila, atong giname, atong gi-acknowledge ang atong sala. Number 10, Old Testament rebound commands, no? Muna Old Testament rebound commands. Nadire, Psalms 32:5, akni, especially ni sa Psalms 38:18, muna sa life ni David Japon. Psalms 51:3-4, mag-gap ni kay David, no? And then Proverbs 28:13. So, bisa man sa Old Testament, naghihapon yung gitawag na itong rebound. Now, Appendix Beta, Doctrine of Eternal Security. Sa Doctrine of Eternal Security, adunay, walo ni sa una niya, karong huwag nadugangan na siya na pulo. Okay? Sa Doctrine of Eternal Security, number 1 is positional approach. Kining word nga positional, nagpasabot nga naghisgot kini siya mahitungod sa atong kahiusa diya kang Kristo. Kamani every believer is in union with Christ. Kining word in an union. In union. Prepositional phrase, no? In union with Christ. Gitawag kita nini nga nakita kang Kristo Jesus, gitawag siya positional approach.
Once we are in Christ, dili na gid ta mawala pa diha kay Christ. We are in Christ forever. And in Christ, there is no now condemnation sa Romans 8:1. For there is no condemnation to them who are in Christ Jesus. Wala may pagkahinokman kung kita anak ng Kristo Jesus. Sabi na nila, Ephesians 1:3-6, eleksyon, o ang John 1. So we are in Christ, ha? And since we are in Christ, no one can pluck us out in the hand of Christ. Wala na yung makakuha ka na tumikad sa kamot in Jesus Christ. Number 2, logical approach. Logical approach, if God did the most for us when we were His enemies, then it follows He will do much more. Kung word nga much more. Sa Latin nga pinulungan, bitawag sa apport theory. He will do much more for us as members of His royal family. Sabot nga, ang logical approach, ang Diyos gani, nagbuhat man sa pinakamaayong butang, bisan man nga kita, mga kaaway pa niya, unsa pagkaroon nga kita, iyahan ang mga anak. So, nagbuhat man gani siya, lisod kaayong butang, nga din, si Jesus Christ, nagpalansang sa cross, para nga mabayaran ang tanan natong sala, o kung kita sa damuto, mahimog tang membro sa royal family of God, o karon nga na membro na sa royal family of God, dili na kinahanglan ganit si Jesus Christ, ilansang pag-usap sa cross. How much more, morning word, much more, for theory principles niya. Ang Diyos gani, nagluwas man nato sa dihang minimis pata, kung sa panining panahon na karon nga nahimo natang members of His royal family. Okay, Romans 5:9-10, Romans 5:15, Romans 5:17, o Romans 5:20, o siya man akining Romans 8:32. Naghiskot ni may tungod sa atong kahimtang na gitawag much more in Romans 5:9-10, no? Kaya na ito pagkagad-kadya pag saham kining Romans 5:9-10. Parang ka versikulo, parang di uslit kung kayo mataas ang atong panahon yung makuha. Romans 5:9. Nagaingon, okay na matarong naman kita karon pinagi sa iyong dugo, labi pang luwason kita pinagi kaniya, gikan sa kapungot sa Diyos. May word dali nga, labi pang. Kining word nga labi pang, mao kini siya ang for theory principles. Much more, no? Much more nga iya kitang paggaluwason, no? Kay, kung sa diha nga mga kaaway pa kita sa Diyos, kita gipasiguli nga to sa Diyos, pinagis kamatayon siyang anak. Nangkaroon nga napasiguli na kita, labi pang luwason kita, pinagis sa iyang kinabuhi. So, morning for theory principles. Nadaghan kini siya, no? Bisan man sa Matthew 6:30-31, no? Na po for theory diha, no? So, buti ko sabot nga sa atong kaluwasan man gani, gitrabahoan man niya pag-ayo dito sa cross. Unsa panining gitawag nato atong eternal security nga dili na kinahanglan nga magpalansang siya sa cross. Mas gaan na o masayo na. No? So, morning gitawag na to asa tato. Morning atong gitawag og atong logical approach to. And then kita karon sa anthropomorphic approach. Anthropomorphic gikuha sa words nga anthropo, no? Murag gibuhat kita nga gihulagway sa tawhanon nga kahimtang nga ang Dios adunay kamot. Bisan espiritu siya, gihulagway siya sa tawhanong kahimtang. So gitawag sa anthropomorphic approach. The believer is held in God's hand and He will never let go
Ang usa ka magtotoo kuno gigunita na diha sa kamot sa Dios. Kamo ning gitawag anthropomorphic kay word giulagway nga ang Dios adunay kamot nga nagagunit nga ni kanato. And he will never let go. So sa Psalms 37:24 ug bisan mas John 10:28, walay makaagaw kaninyo gikan kanako, gikan sa akong mga kamot. Ang akong amahan nga mas labaw sa tanan, walay makaagaw kaninyo gikan sa kamot sa akong amahan. So mo ni John 10:28 gitawag siya anthropomorphic approach. Ug mahibalo kita nga ang atong Dios powerful, gamhanan siya. Ug busa kay gamhanan man siya, dili kita maka-eskapo sa iyang kamot, dili kita maka-ikyas gikan sa iyang kamot. Gamhanan yun siya. Kung gigunitan na niya, bisan pag unsaon na ito kambak, di kita kaambak. Yan na may mga tao nga mahingo, kung maambak di ay, well, kung maambak ka, bisan unsaon mo kambak, kay gigunitan ka sa gamhanan kamot, dili di ka maka-ambak. So dili ta karon sa number 4, experiential approach, no? Do we see we no longer believe, God remains faithful. Morning experiential approach. For He is immutable. Sa 2 Timothy 2:13. Bisan pag mausab ng atong kinabuhi, magkarnal na tapag maayo, o kadugayan sa atong carnality, moingon na kita we no longer believe, inatamo to. Bisan pag umabot kita niya ng kahintanga, katong panahon nga mituo ka kang Kristo Jesus, dili na gito mausab. Kaya ang saad sa Diyos niya to is eternal life. So kung nagsaad sa eternal life, that means, bisan pag unsa imong pagahimo, sa imong kinabuhi, mag-carnal ba ka, mag-reversionist ba ka, mag-griotos ba ka, wala na ilabot to para sa imong kaluwasan. God remains faithful, for He is immutable. Magpabilin siya nga matinumanon siyang pulong, nga bisan kinsa nga mituo kaniya, iyang hatagan o kinabuhing walay katapusan. Ug di na ginamausap o kinabuhing walay katapusan. Eternal life is eternal life. Wala na yung makausap niya na. Why? God is immutable. Dili siya mausap-usabon. Dili siya pareha sa tao nga kung naghatag-tag ko sa kabutang sa usa ka tao, kung sa diyang nakasala, kung sa katao, bawi o na to. Ang Diyos dili siya hatag bawi. Sa diyang naghatag siya ka na to, eternal life, di na ginamausab. Eternal life na gina ang pamangkot. Mao ka ng 2 Timothy 2:12-13. Number 5, family approach. Family approach. We are born into the royal family of God and can never be removed. John 1:12, Galatians 3:6. Nahimugso na kita diha sa harianong banay sa Dios. Ug tungod kay nahimugso na kita sa harianong banay sa Dios, dili na kita pwede nga mawala pa sa pamilya sa Dios. And God can never be removed. Membro na kita sa pamilya sa Dios. We are His sons and daughters forever. Ug busa, bisan pa ang anak magpakasala, may mo rin siyang anak sa Diyos ka. Wala katapusan. Tama bitag atong prodigal son, no? Kumato siya, sa tawag na naging rebellious ng anak mo to siya, no? Kaya na nagkagikuha na niya ang iyang bahay ng buhi pa iyang amahan. Kanya, gasto niya nga ito sa kayotos ng pagkinabuhi. Extravagant na pagkinabuhi. Pero pagbalik niya sa amahan, palangga gyapon kay siya, no? Sa samang pag-iusap kita, palangga ta sa amahan. Kung sa diyang makasala ta, o gamit sa 1 John 1:9, makabalik din ta niya. O kung mag-reversionista, palangga gyapon ta niya. Kana lang, under kita sa divine discipline. Kamo ka ng family approach. Number 6 is body approach. Body approach. Jesus Christ is the head of the body, Christ.
So, muna siya ang ulo sa lawas. Si Jesus Christ ang head. Can never say to any member of the body, a believer, that he does not need him. Muna sa 1 Corinthians 12:21, magbisa man sa Colossians 1:18. Ang 1 Corinthians 12:21, naghisgot kini siya may tungod sa mga espirituhanong gasa. Nga ang tanan nga mga membro sa pamilya sa Dios adunay espirituhanong gasa. O isip adunay nagkalain-laing espirituhanong gasa, ang tanan importante sa lawas ni Kristo. Ug busa ingon nga si Kristo mao ang ulo as the head, dili siya pwede nga makasulti sa iyang tiil nga dili importante ang tiil. Ako gyud ang pinaka-importante kay ako ang nag-isip, no. Ang mata dili pud siya pwede makasulti sa iyang baba nga ako gyud ang importante kay ako ang nagtan-aw. Ikaw igura ka nga nagkaon. Ang kamot po, di po pwede mo kaingon nga siya ang importante kay siya ang nagpulit sa pagkaon o nagsubo sa baba. So, kini naghulagway mahitungod sa body of Christ. Ang tanang member sa body of Christ is important in Christ. Importante tang tanan di kang Kristo Jesus. Kita galamiton ta ni Kristo Jesus. Muna gitagaan kita at least one spiritual gift sa katuyuan sa pag-edify sa body of Christ. So, muna purpose sa atong kinabuhi. We are one body. O naghulagway ang one body nga nag-coordinate sila o nagpinabangay sila. No? Ang mata, nakikita sa iyang padulungan, ug ang tiil, mulakaw, base sa iyang nakita. Ang kamot, mugunit sa iyang kinahanglang gunitan, o kaon man siya, o isubo sa iyang baba. Nagpinabangay sila. Ug tungod kay nagkaon siya, miadto sa tiyan, gigaling sa tiyan, ang tanang ng mga nutrients, gipanglabay sa tanang major organ sa lawas. Ngadto sa brain, ngadto sa heart, ngadto sa kidney, ngadto sa intestine. So, nagtinabangay silang tanan, no? Ang mata, ang dalunggan, nakadungog siya, ang kamot, ang tiil, ang tanan, no? Nagtinabangay sila para nga ang imuhang lawas ligon. Mo nang atong lawas ligon kay ang atong tanang parts atong lawas nagtinabangay man. Kung mo-rebuild ang usa din ha, mingon ang mata, di na jud ko mo tanaw ha. Di nakakakita. So ang may tabo, di nakamakakita og pagkaon. Kung panganitan ang ato pong lubot, moingon nga, sige. Kaya ako man kay dili importante sa inyo ha. O, sige, di na ko mubawas. Pera sa mga nangaon diha, no. So ang may tabo, mapuison ka. Subot ito sabot nga ang tanong part sa lawas importante. Ug mao po ni dire sa lawas ni Kristo, Jesus Christ is the head and we are the body. O ang lawas nagtinabangay ni silang tanan, dapat magtinabangay tang tanan. We are part of the universal body of the Lord Jesus Christ. Bisan na mga magtutuo sa Amerika, may bulong bitata nga, may mga higala na to sa Amerika nga wapag ito kakita sukad-sukad, mga kaisunan sa Amerika nga wag na nakaila nakita na to, pero tingala ta nga extend sila mga tabang ng hinato. Ngayon man, they are part of the body of Christ. Naga-help sila sa atong ministry din no? Ngayon naman, they are part of the body of Christ. So sa samang pag-iusap, kita diri sa atong lokal, nagtinabangay po ta sa usa-usa. Kung na may isang adunay gitawag nga itong panginahanglanon, tabangan, no? Now, hinumdum ako sa atong milabang Domingo,
nakitay usa ka membro diri sa simbahan, dili man nato kay atong gina-promote siya, no. So atong gina-share ang tinuod nga experience sa usa ka doktrinado nga magtotoo. Ibalo siya nga doon nakita yung mga kaubanan nga dili gid nindot ang gitawag na to economic status kung kinahanglan gid nga pagkatabangan. So ang iyang ginabuhat every month nag-provide yun na siya og bugas. Kapipila ka mga pamilya nga kinahanglang tabangan. Sa pamilya ba yung Domingo, akong nakita, mga 10 kilos yata to kada pamilya. Magbaw kasi lupit. Yatag. So, sa unsang paagi, i-defy the body of Christ. Naman siya panalangin, hatag siya sa iyang isikam, igsoon niya sa Ginoo. So sa paghatag niya nga sa iyang igsoon niya sa Ginoo, na-edify ang lawas, na-edify ang ang uban nga part sa body of Christ. Kamo nang gitawag na itong body approach. The head of the body is Christ, can never say to any member of the body and the believer that he does not need him. Nag-speak kilig siya may tungod sa gitawag na itong spiritual gift. Ang espirituhanong gasa sa matag usa, adunay purpose ang Ginoo sa pag-edify sa lawas ni Kristo. Kung ang imong gasa is giving, mangatag ka nga sa imong mga kigsuna. Okay. Mamanay mong kalipay paghatag. Kung ang imong gasa is help, may bulaton sa simbahan, tabang ka. Pang-dindiyo ba sa simbahan, pang-hugas ba, pang-luna ba, pang-ayo ba sa building. Kung pastor teacher ka, tudlo kayo insakto. Nga magatubo ang inyong mga membro. Kung teacher ka, tudlo ka sa mga kabataan, mga adult. So, kitang tanan, doon na tayo nagkalain-lain ng mga gasa sa katuyuan sa pag-edify sa body of Christ. Now, ano kita karon sa number 7? Number 7 is Greek teens approach. Naon sa maning Greek teens? Nay teens diri sa Griego na gitawag na to og aorist teens. No? So Greek teens approach. The aorist teens of gitawag pistoo, kining word pistoo. Now sa English wala tay aorist teens, pero sa Griego na sila gitawag aorist teens. Ug ang aorist teens kining word nga pistoo in Acts 16:31 means to believe once for all time. So, the perfect tense, ang perfect tense diri of suzo, no? Mga perfect tense, suzo, in Ephesians 2:8-9 means you are saved in the past with the result that you go on being saved forever. Morning, aorist tense, no? Aorist tense, perfect tense. Naluwas ka sa pagtuon nimo kang Kristo Jesus. And then, ang resulta niya na, as you go on, being saved forever. Naluwas ka, sa damito ka kang Kristo Jesus, ug samtang nagapadayon ka, luwas ka hangtod sa walay katapusan. Kamo ning gitawag Greek tense sa approach kining sozo. For by grace, you have been saved through faith. And that not of yourself. Pangunig, and that not of yourselves. Dili na sa imong kagalingon. It is a gift of God. Gasa na sa Diyos. So, gasa, gihatag sa Diyos. Igor atang midawat. No? It is a gift of God. Not of works that anyone should boast. So, ang kaluwasan gasa sa Diyos. Grace of God ang kaluwasan. With the result that you go on being saved forever. So, Greek tense approach. Importanteng masabtan nato na siya. And then number 8, inheritance approach. Inheritance approach, we have an inheritance which is incorruptible and unchanging, waiting for us in heaven. So, buhi patakaron, napatas kalibutan, na natay panulundon
nga dili madunot. Way pagkausab. Naghulat ka nato dito sa langit. Yes, napatas kalibutan, pero na natay inheritance nga dili madunot. Na natay inheritance sa langit nga dili madunot. Way pagkausab, inherit. So, kana, kung malangit aklar, nagluwas ta, no? Number 9 is gitawag na to sovereignty approach. Sovereignty approach, God's decision to keep us. 2 Peter 3:9 o bisa man diri sa Jude 24. Ang Diyos atong nakita, nagasaag yun siya nga iyagid kita ng pag-uhanan, pag-ampingan. O kanunay gid siya sa iyang gitawag na to pagbantay o pag-uban kanato. So God's decision to keep us. Muna na. Wala may makalingkawas ni anak. Kaya desisyon na kada siya sa Diyos, iyan na ng desisyon na kung katagan kita niya kaluwasan, luwasan kita. And then ang number 10 is the sealing ministry of the Holy Spirit. The sealing ministry of the Holy Spirit, a guarantee that the name of every believer remains in the book of life forever. So muna, isilyuhan na tang, no? Nanay silyo ang atong kinabuhi, no? The sealing ministry of the Holy Spirit, ang balang Espiritu, nana sa atong kinabuhi. Kung nanong nanamala siya din ha, kaya siya a guarantee that the name of every believer remains in the book of life forever. 2 Corinthians 1:22, Ephesians 1:13, you are sealed with the Holy Spirit, o Ephesians 4:13, no? Isilyuhan kita sa balang Espiritu. 2 Timothy 2:19, ang bisa man sa Revelation 20:13-15. We are sealed with the Holy Spirit. Ang silyo, nagtimaan ka na siya, o a guarantee that the name of every believer remains in the book of life forever. Wala na gid makakuha pa nato niya, no? Piliyado na siya. Okay, anhin kita sa Appendix C, Doctrines of Repentance. Doctrine of Repentance. The significance of the Hebrew word nakam. Kini, no? Nakam. Pero ba na, sugod na ng litero. Pabalik, no? Nakam. God is said to change His mind. So, nanata sa repentance, the word repentance. God is said to change His mind or repent. Dapat ang usa ka tawo mag-repent, no? About something in the context of the following passages. Genesis 6:6, Exodus 32:14, Judges 2:18, 1 Samuel 15:35, Psalms 19, 90:13, no? Jeremiah 15:6, Jeremiah 42:10, ug Amos 7:3-6. Now, God is said to change His mind or repent about something in the context of the following passages. Now, unsa may ibot ito sa bot meaning change His mind? Since God is immutable, naman, no? Number 2. Ang Diyos wa may pagkausab, God is immutable and does not change. These expressions are anthropopathism. Kinidayang gitawag diri to change His mind. Gitawag kini sa anthropopathisms, which are designed to explain divine acts of discipline in terms of human attitudes and expressions. Hence, anthropopathism are used for the communication of divine attitude and policy in man's language, the language of accommodation. So, gitawag kini siya language of accommodation. Magyapon ni siya sa anthropomorphism, language of accommodation gyapon. Ang anthropopathism is language of accommodation. Bali, bisan tinuod, God is a spirit, pero gihulagway siya nga adunay kamot, murag anthropomorphism, kung gilagway siya nga adunay pagbati, o mga kanang gitawag natin anthropopathism. No? So number 3, the Greek verb metanoeo, in Greek, no? Metanoeo. So, first person siya, no? First person singular. The Greek verb metanoeo
translated repent, means a complete change of mind and has no emotional connotation. So, ang word nga repent, nagpasabot nga nag-change ka sa imong mind. O wala nagpasabot nga katong nagsuri tagtaman, naghilak ta, no? Dili ka na buhibot sa word nga repent, no? Kaya mauro ba na panghuna-una sa uban nga, nag-repent siya, okay, pating hilak, tulo ang luha, nagdangoy-ngoy, so nag-repent na siya. Dili na maibot sa word nga repent, no? Metanoia means change of mind and has no emotional connotation. Walay labot ang emotional na ini. Katong paghilak na to, emotional na ta ato. When we believe in the Lord Jesus Christ, dili na kinahanglan nga maghilak ta. Just change your mind. Usbo lang atong una-una sa unsang paagi. From unbelief to believe. Sa una wala ta magtuo, pero motuo ta. So that's change of mind. So number 4, since metanoio and nakam are transitive verbs, gitawag kini siya og transitive verbs, no? May banon tag sa transitive verbs sa English na to, no? They must have a subject and an object. Na a subject, na a object. Tawag siya transitive verb, no? So, ang verb matransfer, no? Pareha ng gihigugma ta ka. So, ang gugma mi-transfer nga to sa object. Ang gugma sa subject miadto sa object. So, transitive verb, no? So, have a subject and an object. Maong gina sentence. Ang sentence is a word or group of words that expresses a complete thoughts or idea. Maunang gitawag na to sentence, no? So, nagi noun, then na subject na ay gitawag object. Na verb. So, munang sa grammar, di gyud mahimo ang sentence nga walay subject, walay object, walay verb. Nagi subject, ay object, na verb. Sentence na siya. O say, subject ug verb. O na, no? So, nagi na sila, maguban gina siya. And then, usahay pa, atong makita, i-modify pa na siya. Pag noun gani, naigitawag na to, o adjective. I-modify ang noun. Para nang, he is beautiful. Ang subject daw is beautiful. Kanang beautiful din ha, is mo na ang kanang adjective. Pag matubog ka sa verb, napod siya adverb. So kung unsa man ang verb, pareha pananglitan niya ng ginagamit og pronoun he. Ang he is, kita mo na subject. He ran. So ang run din na is verb. So kung gamitan na po na sa he ran fast, na po adverb. Ang adverb po, nag-describe na po sa verb. So, muna sa subject. So there is a metanoio, gitawag sa transitive verbs. They must have a subject and an object. So naging sa subject nga sa object. Hence, the subject changes his mind about some object in the context. So, bottom sa bot, ikaw nga subject, nag-change ka sa imong mind, yun sino pag-change sa imong mind? Kanya ito, wadi ko mutuon ni Kristo. O karon mutuon ako ni Kristo. So that's repentance. Muna siyang repentance, ha? Change of mind. So there is number 5, the salvation use of metanoio, in its case, the unbeliever is the subject. So muna sa metanoio, the unbeliever is the subject, while the Lord Jesus Christ is the object. So Jesus Christ is the object. In a few cases, God the Father is the object of repentance, change of mind, because He is the author of the divine plan. Itawag na pag Operation Grace. So, daghan ka mga bersikulo ang isbutan din sa Operation Grace, no?
So Matthew 12:41, Mark 1:15, Luke 13:3, Luke 13:5, Luke 15:7, Luke 15:10, 16:30-31, Acts 17:30. So hantod ni siya sa 2 Peter 3:9. Note, this unbeliever, the unbeliever does not repent toward sin, but toward the Savior. So, mamo ni ang failures kasagaran, no? Kaya nagrepent ang mga unbeliever, silang sala. Kanang mga sila nga, ako na yung hinulsulan ng akong sala. Dili mo na siya tinood, no? Unsay bot ni mong pasabot, regret na siya. Dili na siya, mitamilumay na siya. Kini kay mitanwi o man siya. Repent, no? So, dahil ang mitanwi o ang mitamilumay, no? Ang mitanwi o, atong nakita din dili na the unbeliever does not repent toward sin but toward the Savior. Bot pasabot nga, wala ka nagrepent tungod kay makasala ka. Nagrepent ka, nag-change ka sa imong mind. Ngato sa object nga mo si Jesus Christ. Nga karon, usunin mo imong una-una nga mutuon na ka ni Christ Jesus nga imong manluluwas. Mo nang repent. Ha? Dili itong pagsuri sa imong sala. Number 6. Salvation repentance is defined as a change of attitude toward Jesus Christ prior to or coterminous with salvation. A. The unbeliever cannot understand spiritual phenomena. Inumduman na to, no? Sa 1 Corinthians 2:14, ang usa ka magtutuo, ang usa ka dili magtutuo, dili gid siya makasabot sa mga espirituhanong mga butang. O magani na nga wala gid kita ang ato dawat limpyo ra gid ta, no? Dawaton na nato ang grasya sa Dios. Dili man siya makasabot sa mga espirituhanong butang. Sumala pa sa 1 Corinthians 2:14. Kung sinitabo din so the Holy Spirit acts as a human spirit. Nagtrabaho tanan ang balang espiritu. Ultimo nining dili magtutuo nga di kasabot sa espirituhanong butang. Ang balang espiritu halos gibuhat na niya ang tanan, pati na ang kahimtang sa usa ka dili magtutuo nga wala human spirit. Apil na gitrabaho sa Holy Spirit para nga iyang masabtan ang maayong balita. Mao ni sa John 16:8-11, isa man sa 2 Timothy 2:25. So the Holy Spirit acts as a human spirit. Hindi man lagi siya kasabot. Mabitan ang grasya gining tanan kay wa magiato na ini. Ang usa ka dili magtutuo, totally depraved man, helpless. O busa nagkinahanglan kita sa grasya o sa gitawag na to panabang sa Dios. So B, the Holy Spirit makes the gospel both gnosis and epignosis in the soul of the unbeliever, thereby facilitating his change of attitude. So, mo ni trabaho sa balang espiritu, ang pagpasabot sa usa ka dili magtutuo kadi magid siya kasabot, ang balang espiritu mo imo magtrabaho nining tanan, magpasabot sa iya, facilitating his change of attitude. So muna nga siya na sa dihang makasabot na siya, kinahanglan magbuhat na siya og desisyon sa pag-change sa iyang attitude toward Christ. Ug mo ka nang mutuo na sa kang Kristo Jesus. Ug busa ang iyang pagtuo, gitawag na to na siya unmerited favor. Ang iyang pagtuo walay merit. Ang adunay merit ang object. Mabitan ng usahay mo, moingon kita ba nga para sa kuha, blasphemy gina sa kuha. Halimbawa, ingon ko, naluwas ko kay mituo ko, tama man yung mituo ko. Pero, ang kaluwasan hatag sa Diyos nga ni kanako. Kinahanglan nga mutuo gid ko para madawat nako ang grasya sa Diyos. So, grasya ang kaluwasan. Now, number 7, the verb metanueo. Verb man yung metanueo, no? Metanueo is a verb, faith, no? Is also used for believers in phase 2. Giyamit po ni sa phase ni believer of the following manner. Change of attitude toward human God, Hebrews 6:1, and then change of attitude and reversionism toward doctrine, 2 Corinthians 12:21.
Isa man Revelation 2:5, Revelation 2:16. Sige, magbalik na sabda. Dito na kita sa number 8. The Greek verb metamilomai. So morning metamilomai, no? Gaya na metanui, no? The Greek verb, ang verb niya is metamilomai, is also translated repent. So mo isa ka problema kay ang pulong metamnoe o ang metamilomai kuha gyapon sila sa verb, no? Greek verb siya, no? Which is incorrect. Matapadere. Which is incorrect. This verb has an emotional connotation. Kini nga word nga metamilomai na siya ay connotation sa gitawag na tawag emosyon. So, pareha na nag-regret, nag-sorry. Morning giskutan din sa metamilomai. Pero morning dapat na-identify na to ang kalainan sa metanuio nga repent o metamilomai nga repent. Ang metanuio, wa na kinahanglan og emosyon. Minta lang na nasabtan nimo og nituo ka. Walay labot ang emosyon sa pagtuo kang Kristo Jesus. Samantalang dire, the word repent nga metamilomai, mura nagsorry jud ka, sorry kay nakasala ko, nag-regret ka na, naghila ka. So morning metamilomai, which is incorrect. This verb has an emotional connotation indicating regret or feeling sorry for something one has done. Morning metamilomai. So number 9, 4 uses of metamilomai. A, regret of a previous action. Kita sa Matthew 21:29. B, regret of Judas Iscariot. Nakita sa Matthew 27:3. Such regret occurred under emotional revolt. Regret has no spiritual connotation or advantage. C, no regret on God's part regarding salvation and spiritual gifts. Romans 11:29. And letter D, no regrets on the Father's part regarding the appointment of Christ as High Priest. Hebrews 7:21. So, maning kagamitan sa metamilomai. And that's number 10. The noun metanoia, no, na word, noun, metanoia, meaning change of mind. Change of mind gyapon siya, no? Is used in the following passages. Makita sa Acts 20:21, Romans 2:4, 2 Corinthians 7:9-10, Hebrews 6:1, Hebrews 6:6, o 2 Peter 3:9. Morning sa morning word nga metanoia. Tong itikap kadyat na siya, no? Dili na dahil kaya kinahanglan nila. Panin na to sa Appendix D. Appendix D. Murag mahuman na po ni karon, no? Doctrine of Divine Discipline. Doctrine of Divine Discipline. Divine discipline is punitive action from God for the believers only. So, kinida yung divine discipline, punitive action is from God for the believer only. Morning Hebrews 12:5. Lisod ng disiplinahon ta, no? Disiplinahon ta tungod kay nag-carnal ta, nag-reversionista, no? The unbeliever receives divine judgment. Lahi ang sa unbeliever kay ang laha is divine judgment. Katwa is divine discipline. Naon sa man ang kalainan sa divine discipline o divine judgment? Naibalo kita, ang divine discipline, atong nakita din ha, tungod sa gugma sa Diyos, sa iyang anak, kita iyang ginadisiplina ta. So sa divine judgment,
tungod sa gitawag na paghustisya sa Dios, iyang ginahukman ang usa ka dili magtotoo. So judgment, para tong judgment by pain, judgment by finity, pwede nga patyon ang usa ka tawo sa laing adaotang tawo, itawag ka sa divine judgment. O pwede nga ang unbeliever mato sa linaw ang kalayo, parinig sa John 3:18, no? Divine judgment na siya. Number 2, God the Father is perfect, therefore His discipline is perfect. Discipline is the sovereign right of God. So discipline is the sovereign right of God. Ang iyang pagdisiplina ka nato, kung iyahagi ng katungod. Tungod kay siya, ato mga amahan, ug siya hingpit man. No? Apan ang iyang disiplina, perfect. Number 3, divine discipline is based on God's love for the unbeliever. For the believer. Hebrews 12:6 o Revelation 3:19. So kining divine discipline nakabase kini siya sa gugma sa Dios. Wala gyud disiplina sa Dios nga dili nagapasikat siya ang gugma. Tungod kay gigugma niya ang iyang mga anak, diha gyud ka disiplinahon ano sa Hebrews 12:6. Number 4, divine discipline, no matter how severe, does not entail loss of salvation. Isa mag-unsa ka bugat ka na disiplina, dili gid na makatanggal sa atong kaluwasan. Ngano man, anak naman tani, mo sa Galatians 3:6. Mga anak pa sa Dios. Members of the royal family of God. 2 Timothy 2:12-13. Number 5, discipline can be removed or its severity diminished by rebound. So ang discipline pwede siyang mawala or its severity diminished o magkahinahinay o kawala siya. Tinagis paggamit sa rebound. Muna sa 1 Corinthians 11:31. Ang stage niya, A, stage of discipline for reversionism. Mag-start siya sa warning stage, James 5:9, o Revelation 3:20. 2, intensive stage, Psalms 38:1. Includes strong delusion, 2 Thessalonians 2:11. Number 3, dying stage sa 1 John 5:16. Mano ni ang pinakalas, no? Kanang gitawag na to puhawon na taniya nga premature kung kita nagpabilin sa pagka-reversionist. Persistence in reversionism results in the sin unto death. Kanang nagpabilin kita nga nag-reversionist, mo resulta gid kini siya nga to sa sin unto death. Dying discipline. B, the reversionistic believer manufactures his own discipline. So kung ang usa ka magtotoo, reversionist na gani siya naghimo sa iyang kaugalingon nga disiplina. Kumala pa sa Psalm 7:14-16. Since this is accomplished by his own negative volition, only his own positive volition toward doctrine can reverse the train of intensive or dying discipline. So, mo no, ang usa ka reversionistic believer, siya ang nagbuhat sa iyang kaugalingong disiplina. Siya ang nagkuha na siya ang hinungdan. No? He is the culprit for his divine discipline. Number 6, discipline is related to the grace principle of turning cursing into blessing. If suffering continues after the believer rebounds, kung ang usa ka magtotoo, nag-rebound na, the purpose of that suffering is no longer punitive, but for blessing. So, mausab siya, no? Dili na divine discipline, kung dili, mahimo na siyang suffering for blessing. Kana kung nag-rebound. Pero, na yung mga suffering, dili na yung makuha, no? Na mapananglitan, nadakpan ka na nagbuhat o dili mayo. Nadakpan ka ng pulis, nabilanggo ka. Mo suffer ka o pila ka bulan, o nung kabulan ba sa presuhan, kung kagawas ka, bisag nag-rebound na ka dito sa bilangguan, nagbigya kung ka sa bilangguan, sulod sa anong kabulan.
Pero walay problema kay sa sulod sa bilangguan kung na-restore na imong fellowship nga to sa Dios, mag-enjoy magyapon ka dito. Kay ang fellowship with God man ang pinaka-importante. Makadawat man ka bisig na ka sa bilangguan. Nag-rebound ka naman. Pero kung wala ka nag-rebound, at damo na mag-suffer ka yun, misery ka na nga sa bilangguan, mag-antos ka. So, muna no, pwedeng maghinay-hinay ang pagkawala sa imuhang disiplina sa dihang nag-rebound ka. O pwede po nga atong nakita, magpadayon ang disiplina kung wala din ka mag-rebound. O umabot ka na to sa gitawag dahil. So number 7, all divine discipline is confined to time. There is no discipline for the believer in eternity. So muna na kanindot. Ang divine discipline, may kalambigitan ng yun siya, may kalabutan ng siya sa atong panahon karon. So kutob lang ni siya sa atong panahon karon. Apan sa dito na niya kita sa langit, there is no discipline for the believer in eternity. Wala na discipline dito. Wala na paghilak dito, wala na kasakit, wala na kamatayon, wala na kaduol. So, kalipay na ang naa dito. No? So, kining divine discipline para lang nagdiri sa kalibutan patak. No? Number 8, triple compound discipline combines self-induced misery with the divine discipline. Pag mayroong gayet triple, grabe no, murag triple compound discipline. So, i-combine siya ang self-induced misery with the divine discipline. Nag-merge. A, mental attitude sins are subject to discipline. B, motivated by mental attitude sins. The sins of the tongue became the basis for the further punitive action from God. Bring sin of the tongue, para yan ang nag-judge sa Matthew 7:1. Ang isbutan nila, do not judge so that you will not be judged. No? Pero kung maghukom nyo ta, kita po, paghahukman po ta. Managiging sa versikulo 1, no? Ayaw ka mo paghukom, parang dili, usab ka mo paghahukman. Kung maghukom ka, mahukman po ka. Letter C, God transfers to the maligner, gossip, or judge whatever discipline, if any, that he would have given to the one accused of sinning. The judgmental believer gets a portion of his quarry's punishment. Kuya ni, matransfer ang gitawag na to divine discipline sa nga to sa usa ka gitawag na to maligner. Naon say bot nga sa bot ni, no? Halimbawa, God transfers to the maligner, gossip, or judge whatever discipline. Halimbawa, na usa ka magtutuo nga gidisiplina sa Dios, unya ikaw nang hilabot ka niya, gihukman mo siya, ang disiplina nga parang ta sa iyaha, bubalhin diha sa imuha. Kaya nang hilabot man ka, kay naghukom man ka nga sa isa nga makasasala. Para unta nga ang iyang sala, mahukman siya sa Dios, madisiplina siya sa Dios, ayaw hilabti siya. Kaya kung hilabtan mo siya, mo transfer diya sa imuha ang punishment. So the judgmental believer gets a portion of his quarry's punishment. So, makaambit na hinon ka. Imbis siya lang ang disiplina, makaambit ka kaya nakapila-pirman ka. Sumala pa sa Matthew 7. So. Therefore, the believer must never assume the divine prerogative of judging others. Huwag itay katungod nga muhukom nga sa uban. Ang sa may gibuhat sa uban, pasagdihin lang sila kay ilahan na. Sila ang manubag nga sa Diyos. Hindi ikaw. So, appendix A na ba? Well, yes, anin kita sa appendix A, divine doctrine of the divine essence. No? Actually, natun-an na nato kini siya, pero sige lang, ato lang i-review sa makadjap. Ang dili lang nato matikap dili katong 39 absolutes o 39 absolutes, no?
40 absolutes, 39 irrevocable o ang isa revocable. Kinahuman na nato to sa the plan of God. But dito sa Appendix A, Doctrine of Divine Essence. Principles. God is one in essence. The oneness of God or the glory of God refers to His essence. John 10:30. There is only one God. B, the Trinity is one in essence, but three separate personalities. One in Trinity, nagatutan na ini. Nagamuingon nga, tuloy ilang Diyos. No, dili na mao. Usa lang nga itong Diyos. So, ang usa ka Diyos, nag-exist siya sa tulo ka personas. So, ang Trinity is one in essence. Usa lang ilahang kinayahan. Letter C, all of the characteristics of the divine essence are eternally resident in God, but not all are manifest at one time. Number 2, examples of how divine essence is manifest. A, in salvation, love. B, in God's plan, omniscience and sovereignty. In God's will, sovereignty. In faithfulness, immutability and veracity. In God's revelation, veracity and omniscience. In judgment, righteousness and justice. In resurrection, eternal life. Among examples of how divine essence is manifest. Number 3, the characteristics of the essence of God. Memorize naman tayo no? Cell Junior I, no? Sa sovereignty, no? Pero atong tagsa-tagsaon, silang. A, love. The most important overall concept is the essence of God. God is eternal and unchangeable. Love, God's love never diminishes or increases. 1 John 4:8b, 1 John 4:16. 2, God's love exists with or without a created object because God loves His own perfect righteousness. Psalms 33:5. Ang gugma sa Diyos, gugma gina siya. Bisan pag naay tao, walay tao, naay anghel o walay anghel. God is love. So, God's love exists with or without a created object. Because God loves His own perfect character. Ano na yung kinaiya. Number 3, God's love needs no response, no reassurance, no demonstrations of faithfulness from its object. Number 4, God's love can never be compromised because it operates on His own righteousness, His absolute perfection, and His justice. His absolute fairness. Number 5, the love of God is expressed in 3 categories. A, divine self-love. Each member of the Trinity loves his own righteousness and loves the other 2 members of the Godhead who possess equivalent righteousness. So ang Father, Son, ug ang Holy Spirit, naghinigugmaay gina sila tungod kay na sila pareha nga perfect righteousness. B, divine personal love. God personally loves every believer because we possess the perfect imputed righteousness of God. So, ang nahitabo ko dire, alang ka na ito nga mga magtotoo, nga nung nanaputay personal love, divine personal love, tungod kay aduna naman po kita, nakapossess naman usad kita, of perfect imputed righteousness in the sight of God. Ang pagkamatarong sa Diyos, nga niya ka na ito, muna po ang gitanaw sa Diyos, ang gigugma sa Diyos. Okay, sa Romans 39, o sa 2 Corinthians 5:21. And then divine impersonal love. God loves every unbeliever with impersonal love. John 3:16. Universal verse, no? Because His love depends on His own righteousness and justice, not the merit or attractiveness of the object. Bisan tinuod, unbeliever sila, pero tungod kay gugma mo ang Diyos, wala man nagadepende sa mga objects. Bisag unbeliever sila, gihigugma gyapon sila sa Diyos, unconditional, impersonal. Tungod kay gugma gid ang Diyos. Naon hita sa sovereignty.
God is the supreme being of the universe. Yes, siya gyud ang magbubuot sa tanang mga butang sa kalibutan. Deuteronomy 4:29 at 39, 1 Samuel 2:6-8, hantod sa Acts 17:24. Daghang kini mga bersikulo ha. Anyway, ma-review man niya kini siya, no? Number 2, King of heaven and earth. Kini nga mga bersikulo, Matthew 6:13, Psalms 2, Psalms 93, 1a, Hebrews 8:1, o sa man sa Revelation 4:2-3. Number 3, eternal, infinite, and self-determining. Daghan din ito. Masa dapat ito? Ini. Oh, jadi salah. Fantastic. Saglit lang na. Yun, automatic. Ini. Publisher. Kita ganun. Okay na no? Nakasulod na kanan. Pasonante. Mode itong tingala ko ano. Nagsige click dire kaya manulod lagi. So berita sa number 3 sa sovereignty, eternal, infinite, and self-determining. Ano ang ikatulo. Ang ikaapat, expression of divine volition. Makita sa Isaiah 46:10b, Ephesians 1:5. Resulting in the plan for humanity. Psalms 24, Hebrews 6:17. Then A, salvation. John 1:13, Romans 9:15-23. And then post-salvation life and provision. Ephesians 4:4-13. Anita sa letter C, righteousness. Absolute holiness and righteousness. Muna yung atong Diyos. Matarang niya siya. So, muna sa Leviticus 19:2b, 1 Samuel 2:2, Psalms 22:3, Psalms 47:8, Psalms 111:9, Isaiah 6:3, John 17:11, Revelation 3:7, Revelation 4:8, and Psalm sa Revelation 6:10. Then goodness, kita sa Psalms 25:8, Psalms 34:8, Psalms 86:5, Psalms 119:68, Revelation sa Luke 18:19. And then free from sin. So dito na kabotong sala si Corinthians 12:21, 1 John 1:5. Kung bisa man sa Hebrews 4:14 or 15. So perfect in his character and person. Manay sa Deuteronomy 32:4b, Psalm 7:9, Psalms 11:7, Psalms 97:6, Psalms 111:3, Psalms 119:13, 137a, ug hangtod po sa kini sa 1 John 2:29. And then righteousness in all his attitudes, actions, and standards. So righteous din siya sa iyang attitudes, actions, and standards. O dapat po mapunimitan po sa mga magtotoo, no? Gikan sa atong words, sa atong thinking, sa atong words,
o bisa man sa atong works. Righteous, no? Deuteronomy 32:4, A, 2 Samuel 22:3, 31A, Psalms 119, 137B, Psalms 119, Psalms 145:17, Daniel 9:14, Revelation 19:2, and Revelation 19:11. The third day, justice. It is impossible for God to do anything unfair. Patas din ang Diyos. God's judgments are perfect. Justice administers the penalty which righteousness demands. Ang righteousness taga-demands with righteousness. Since God is righteous, He demands righteousness. No? Deuteronomy 32:4, 2 Chronicles 19:7, Job 37:23, Psalms 19:9, Psalms 56, Psalms 58:11, Psalms 89:14, Isaiah 45:21, Jeremiah 57, Romans 3:26, Hebrews 10:30-31, of Hebrews 12:23. So divine justice is this exemplified in the plan of redemption. The Lord Jesus Christ, through His vicarious, efficacious spiritual death, the 1 Peter 2:24, transferred the guilt of all sinners, Romans 5:12, Romans 6:23, upon Himself. And this satisfied the perfect justice of the Father. B, God is now free to pardon and justify the sinner who accepts His saving grace. Romans 3:21-28. Balik ko na ko, importante ni siya. God is now free to pardon and justify the sinner who accepts His saving grace. Letter C, God is equally free to justly condemn all who reject Christ as Savior. John 3:18, John 3:36, John 5:20-30. And then the basis of the unbeliever's indictment is his works, never his sins. Number 3, judgment belongs to Him who was judged on the cross for us. John 5:22, Hebrews 9:27-28. And then number 4, when the believer judges himself in rebound, there is no judgment from God. 1 Corinthians 11:31. So muna yung usa ka magtotoo nga mag-rebound. Dili gid siya pagahukman. So letter A, anong dili siya pagahukman tungod kay mabalik naman siya sa pagpakig-fellowship kauban sa Diyos. A is eternal life. God is absolute existence, Yahweh, the self-existent one who reveals Himself. So those 3:14, bisan man sa John 8:58. Before Abraham, morning yung sigutan nila, so wala pa si Abraham, ana ako. So mo is Jesus Christ, wala pa si Abraham. Layo ba kay sila gap si Abraham ug si Juan, Jesus Christ. Jesus Christ diri na tao sa probably between 4 or 5 BC. Samantalang si Abraham diri pa siya sa grabe, yung dagan pa og mga 200 BC. 200 BC pa kang Abraham. Dito doon kay Moses diri na sa Kwan, itawag na to 1500 BC. Samantalang si Jesus Christ na tao sa 5 BC, layo agapoy. So, pero diri pagingon nga the self-existent one who reveals Himself, no? Atong nakita din nga
sa wala pa si Abraham, nanas si Jesus Christ. So sa ito pa, unsa man si Jesus Christ? Dili di ang sinugdanan niya katong iyahang dili di ang sinugdanan niya katong iyahang pagkatao. Wala pa siya na tao, nag-exist na siya, no? Tama ba? Atong basahon gadget, no? Kaya parang atong klaro ang iyahang reference. 2,200 BC. To 2,200 BC, no? Ang gap nila. Ito na agad, no? Kumuning gingon diri sa John 8:58, Jesus ningon kanila sa pagkatinod mag-ingon ako kaninyo nga sa wala pa si Abraham, mauna ako. Pila ka toy ganggap 2,200 ba sa gihatan ni. Oh. Sayo lang ka na 2,200 ang gap nila gikan sa pagkatao ni Abraham ngadto sa pagkatao ni Christ. Pero si Christ, mingon na siya sa John 8:58, sa wala pa si Abraham, ako mauna. Tato pa, mas magulang pa siya ni Abraham. Kung sibot din na, nagpasabot nga nag-exist na si Jesus Christ before Abraham. So eternal life is Jesus Christ. Wala na siya sinugdanan. God has, number 2, God has never beginning. Ang Diyos wala mo sinugdanan. So Jesus Christ has no beginning. Nagdagan kayo ng mga bersikulo din pero dili na nako basahon ng tanan. Kamu na nini sa naman sa recording. God has neither beginning. Genesis 1:1. And then the believer who expresses faith alone in Christ alone receives eternal life. Sumuni na kanindot. Nakaswerte sa eternal life sa dihang mituot kang Kristo Jesus ingon nga atong Ginoo manluluwas. Maning John 3:16, John 10:29, John 1 John 5:11, an eternal assurance. John 8:51, John 14:1-3. And then the unbeliever who rejects Christ receives eternal judgment. Kamuna ang makalilisang God, no? Sa ka magtuto nga di mo dawat kang Kristo Jesus, ang iyan yung madawat ang eternal judgment. Kumala sa Matthew 25:41, Matthew 25:46, sama sa John 8:24. Letter F, omniscience. Omniscience. God knows all the knowable. His infinite knowledge is not subject or confined to time. Omniscience din siya, no? Ay, ka mga bersikulo dere, 1 Samuel 2:3, Job 26:6, Hebrews 4:13, no? Walay matago sa tubangan sa Diyos. Ang tanan, dayad sa mga mata niya. Kung kinsa maghataw, ikitaon niya gusay. So, ganahan din ka ng bersikulo, ba? Hebrews 4:12-13. Murag para sa kuwag, grabe ka amazing kayo ba, wonderful kayo. Ibig sabihin atong panguna-una, atong mga motibo na basa sa Diyos. Number 2, He is infinite in wisdom and understanding. He is infinite in wisdom and understanding. Nagya po yung mga versikulo dire, no? Kamunay basa na ini. Nari sa atong recording, no? And the number 3, He knows the end from the beginning. He knows the end from the beginning. That means foreknowledge. Isaiah 41:26, Isaiah 42:9, 43:9, 40:16, Acts 2:23, Acts 15:18, o sama sa 1 Peter 1:2. Number 4, as God, the Lord Jesus Christ knew all things and all men. Kaya ano? As God, the Lord Jesus Christ knew all things. May bulos sa tanang butang. Kung isa man sa tanang tao. Matthew 9:4, John 2:24, John 19:28, John 21:17.
And the number 5, God has always known about every believer. Letter G, omnipresence. God is ever present, neither limited by time nor space, immanent and transcendent. Jeremiah 23:24, Acts 17:7. The heavens cannot contain him. 1 Kings 8:27, or someone Acts 17:24. 3. Heaven is his throne, the earth his footstool. Deuteronomy 4:39, Isaiah 66:1. Kung yung tanaw no, dakuha din niya no, kay ang trono niya langit, yung kalibutan mo iyang tumbanan. Kini nagpasabot ng sig-asa, ana siya. No? Number 4, man cannot escape the presence of God. Hindi ka maka-eskapo sa presence sa Diyos. Job 34:21-22, Psalms 139, 7-10. Maning panahon na nga si David, no? Isang pa sa iyang kahintang, didisiplina siya. Wag din makatago sa presensya sa Diyos. Proverbs 15:3. Letter H, omnipotence. God is all-powerful, limitless, in ability compatible with His holy character. Gamhanan yun ang atong Diyos. Wala yung mga butang nga dili mahimo na ito kaniya. Ug ang pinaka-gwapong nga bersikulo dili kining Luke 1:37. With God, nothing is impossible. Wala yung imposible sa Diyos. Wala yung mga butang nga dili mabuhat sa Diyos. Number 2, limitless in authority. Psalms 33:9, Romans 13:1, Hebrews 1:3, Revelation 19:6. Then manifestation of His power. 2 Chronicles 16:9, 2 Chronicles 25:8, Psalms 74:13. Number 4, power of the Son. Matthew 9:6, Matthew 28:18. Ang tanan kong gahom, gihatag nga ni kanako, no? Na nasa anak ang tanan kong gahom. In heaven and on earth. John 10:18. Ang John 10:18, may kagahom si Jesus Christ sa paghatag sa kinabuhi. Ug may kagahom po siya sa pagbawi nini. Sabot, pwede niyang ihatag ang iyang kinabuhi, mamatay siya. Pero, pwede po niya nga banhawon kini siya. John 10:18. Saman sa John 7:10-3. So, application to believer, no? Application to the believer. 1 Samuel 17:47, Psalms 27:1, Isaiah 26:4, until sa 1 Peter 1:5. And then, immutability. Immutable. God is neither capable or nor susceptible to change. Wa yun siya pagkausap. Ini morning, nindot kaya ng versikulo Hebrews 1:12. Ang Diyos wagi pagkausap. He is the same yesterday, today, and forever. Number 2, He is absolute stability. Psalms 40:28, and James 1:17. Number 3, His word and His works are unchanging. His word and His works are unchanging. Word, no? Sa Psalms 119:89, Psalms 138:2. Ubisa man sa 1 Peter 1:25, and works sa Ecclesiastes 3:14. From His immutability, He stems His great faithfulness. Lamentations 3:22-23. A, faithful to keep His promises. Number 23:19, 1 Kings 8:56, 2 Corinthians 1:20, Titus 1:2, o sama sa Hebrews 10:23, o Hebrews 11:11. He is faithful to forgive. 1 John 1:9, rebound. Faithful to keep us saved. 2 Timothy 2:12-13. Faithful to deliver and pressure. 1 Corinthians 10:13. Wala yung mga pagsulay, no? There is no temptation. At the end,
dili na ito malabangan, no? Unfaithful in suffering, 1 Peter 4:19. Faithful in his plan, 1 Corinthians 1:9. Faithful in his provision, 1 Thessalonians 5:24. And then faithful to stabilize the believer, 2 Thessalonians 3:3. So Christ was faithful to the Father. Hebrews 3:1-2, Hebrews 13:8, yeah, and Revelation 1:5 and Revelation 19:11. The last is veracity. God is absolute truth. Absolute truth in his ways, in his works, and in his words. In his thinking, manang God's ways are not your ways. God's thoughts are not your thoughts. No. In his ways, in his works, and in his word. So Psalms 25:10, Psalms 33:4, o second Samuel 7:28. O napay mga daghang mga bersikulo. God is absolute truth. Hindi siya pwedeng mamakak, no? And then the veracity of the Godhead, the Father. Psalms 31:5, Isaiah 6:16, Jeremiah 10:10a, John 3:33, John 17:3, o Romans 3:4. The veracity of the Son, John 1:14, no? Inyo pa ni memorize, no? John 8:32, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. 1 John 5:20, siya tinuod ni Diyos, tako nga Diyos, Revelation 16:7, Revelation 19:11, and then the veracity of the Holy Spirit, John 14:17, John 15:26, John 16:13, 1 John 5:6. And hita karon sa the 7 deaths, no? Kurang diri ta mahuman. The 7 deaths, 7 ka klaseng kamatayan. Physical death is the separation of the soul from the body. When the believer dies, the Holy Spirit takes his soul and his human spirit and separates this immaterial part of man, which is the real person, from the body and enters him into the presence of the Lord. 2 Corinthians 5:8. Absent in this body means present with the Lord. So, modeling physical death, no? Mobiya ang atong kalag ug atong espiritu gikan sa lawas. The physical death occurs when the electrical impulses of the brain can no longer be detected. Kung wala na electrical impulses, no? Unsa man yung mga electrical impulses, no? Atong ang imong mentality wala na, imong conscience wala na. Ay imong self-consciousness wala na. So physical death cannot be gauged by the electrical impulses recorded from the heart. See, physical death is not a tragedy for the believer but a distinct glory. Sa Philippians 1:21. So, dili tragedy ang kamatayon. Ang kamatayon, may pinakagitawag na to og tulay nga tos kinaburing dayon. Kaya ang kalag na to, may kamatayon, ni transfer lang ta, no? Pagkamatay na to, pag undangin na to, ginawa na, nimbalhin ta na to sa langit. The unbeliever has no future with God. Amon delikado kung dili magtotoo, wala siya future with God. When he dies, his soul leaves his body and goes to a place called torments or Hades. So ang unbeliever pag mamatay, adto gid siya sa center of the earth. Nandito'y Hades. And this is the temporary residence for the unbelievers where he awaits the last judgment and condemnation. So permanent residence in the lake of fire. Revelation 20:14. So ang Hades, temporary niyang puyanan, pagkahumanon niya sa millennium, great white throne judgment, ibalin siya sa lake of fire. Mga sa unbeliever. Number 2, spiritual death is separation from God in time. Divine condemnation at the point of physical birth. So muna yung spiritual death, no? Na himulag sa Diyos in time. Para karon, kung nakasala ka, nahimulag ka sa Diyos in time. And divine condemnation at the point of physical birth. So, morning kang Adam sa Genesis 2:17, Romans 5:12, and Adam all dies, no? Kaya sa Genesis 2:17, sa nakasala si Adam, no?
So A, spiritual death was the result of Adam's original sin when he lost his human spirit and fellowship with God. So nawala tayo ng ilang human spirit sa diyang nakasala si Adam. He was no longer able to comprehend spiritual phenomena. Pinapos ka makasabot sa mga spiritual ng butang. Body and soul wala sila. B, spiritual death for all subsequent generation is the result of the imputation at birth of the penalty of Adam's original sin to the genetically formed sin nature. Every person is born physically alive but spiritually dead. Morning Romans 5:12, no? In Adam all dies, no? Then verse 18, and then Romans 6:23, for the wages of sin is death. Letter C, faith in the Lord Jesus Christ in time takes care of the problem of spiritual death. So, ang pagtuod kang Kristo Jesus lang yun, no? May nakasulbad sa problema sa spiritual ng kamatayan. May 1 Corinthians 15:22, 2 Corinthians 5:17. Muna lang na, we are in Christ sa takang imito o nakita. Number 3, the second death refers to the last judgment or separation from God for all eternity. Para na sa mga dili magtotoo ng second death. Mga sa Revelation 20:12-15, no? Calculatum judgment na nilang atubangon din eh. Number 4 is positional death refers to identification with Christ's death. We are identified with Christ not only in his death on the cross, the positional truth, but also in his ascension, position at the right hand of the Father. That means current positional truth, Romans 6:1-14. We are identified with the death of Jesus Christ in the cross. Kita nga mga magtotoo, mawitan ng kung bautismuhan ta, ginagamit din nato ng Romans 6:1-14. This is an identification with Christ's death. So, yeah, sa dihang ituslob tas tubig, gilubong, naghulagway sa pagkamatay ni Jesus Christ. And then paghawas na ito, naghulagway sa pagkabanhaw ni Jesus Christ. Mauni ang dito sa simbolo sa gitawag na ito, baptism. And then temporal death. Temporal death is the believer's separation from fellowship with God in time. Katong nagkarnal bitaw ta? Pagkarnal na ito, gitawag siya temporal death. When the believer gets out of fellowship with God through sin, mental, overt, or verbal, he is in status quo carnality. Frequently referred to as death. Death, di hapon ang giskutan niya sa Luke 15:24, no? Kining akong anak na matay na, apan karon nabuhi ra. So katong kamatayon ng giskutan dito is gitawag kato og temporal death. Nawala siya sa pagpakig-fellowship sa iyang amahan, apan sa takna nga ni-rebound siya, nakabalik ra po ang iyang pagpakig-fellowship. So morning letter B, 1 John 1:9 is the means by which the believer who is out of fellowship may regain fellowship with God. So kinahanglan mo gamit yun sa 1 John 1:9 para makabalik sa atong pagpakig-fellowship kauban sa Diyos. Number 6, operational death is any form of Christian service apart from the filling of the Holy Spirit, human God, produced by the carnal believer. So kining operational death, katong nagapangalagad ka sa Diyos nga nakay sala, dili ka puno sa balang espiritu, mo ni gitawag operational death. Nangalagad tinuod ka, pero in the energy of the flesh or in the energy of gitawag na to human ability, so gitawag sa patay, operational patay sa atubangan sa Diyos. 1 Timothy 5:6, Hebrews 6:1, and sama sa James 2:26. Patay ang pagtuo nga walay buhat. Ang isigutan din nga pagtuo nga patay, nagpasabot nga imong pagtuo, dili madawat sa tubangan sa Diyos. And then number 7 is sexual death. Sexual death is the inability to procreate. Kining kahimtang dito ni Sarah, it is mentioned twice in the scripture, once in Romans 4:17-21, and again in Hebrews 11:11-12. Both occurrences have to do with Abraham. Ang sumdin hitabo ni Abraham, at the age of 90, more than 90, sila ni Sarah, wala na sila capacity ng mga anak. Sumala pa sa Hebrews 11:11-12.
Giisip na nila ng kaugalingon nga patay na. Ang womb ni Sarah patay na. Pero tungod sa saad, nakaanak pa sila. Anak sa saad ng Moses ay Isaac. So katong klase ng kamatayon, nagiskutan din sa Hebrews 11 to 12. At ang basahon ni Kedjot, no? Kaya parang natay nindot nga reference. Hebrews 11, verse 11 to 12. Tungod sa pagtuo, bisan si Sarah nagayod, nakadawat pa og gahom sa pagpanamkon. Bisan tuod siya lapas na sa panuigon, alang ini. Sanglit iya mang-giisip nga kasaligan katong naghimo sa saad. 12. Tungod niya na, gikan sa usa ka tawo, ug kaniya nga samara sa patay na. So, samara daw nga patay na, misanay ang makaliwatan nga ingon kadaghan sa mga bituon sa kalangitan, ug ngayon sa dili maisip nga balas sa kabaybayonan. So giisip niya nga patay na ang ihang tag-uangkan, di na gyud makapanganak ba kay gilapas na sa ihang panuigon. Pero tungod sa saad nakaanak pa sila. Katong klase nga patay nga giskutan nito is gitawag inability to procreate. Sexual death. Sexual death is the inability to procreate. Mo na siya, no? Kining appendix J, di na nato ni siya pagatunan kaya human naman tani sa katong the plan of God. Kining 39 irrevocable absolutes and 1 revocable absolutes. Human na nato kini siya. Busa dinhin na lang sa tama ng atong pagpuno. Mag-pray sa data. Una daw ta magato sa uban pang mga meeting. Mag-pray ta. Amahan mo nga Diyos, niningatak na sa kabuntagon, kami magadol nga kanimo, maghahatag sa among pasalamat, pagdaig ug paghimaya, tungod sa imong kaayo sa among mga kinabuhi, isa man sa kagubot sa kalibutan, mga calamities, mga gubat, mga kalisod, apan sa gihapon, Father God, ipatagamtam nimo nga ni kanamo ang imong grasya, ang imong gugma ug ang imong kaayo. Salamat nga nagihapon kami panahon sa pagtuot sa imong pulong. Bisa man ini nga kahimtang sa kalibutan. Kinauli na mga pagpasalamat, pagdaig ug paghimaya ang kanimo. Pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.